So ngayon ay i-share ko ngayon yung current na setup natin dito sa ating motor. Oops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Hi guys, another day, another video ulit tayo. Hanggang ngayon ba, naguguluhan ka pa rin ba sa pagtotono sa iyong motor? So ngayon ay i-share ko ngayon yung current na setup natin dito sa ating motor. At kung napanood nyo yung ating mamaw panggilid set, madami kasi dun is naguguluhan talaga sila kung ano yung setup na para sa kanila. So ngayon, eto, sabihin ko naman sa inyo ngayong video na to yung pinaka na-satisfied ako na setup natin. Disregard nyo na yung video na yon if napanood nyo. Pero kapag hindi nyo pa napanood, dapat panoorin nyo yun bago nyo panoorin ito. So ilalagay ko dito sa screen yung video na yon. So ito siya. Alam kong nahihirapan din kayo magtono sa inyong panggilid. Pare-parehas lang din tayo. Kasi ako din, na-experience ko din yan. Kaya ako bumili ng sarili kong impact wrench para ako na mismo yung magtotono sa aking panggilid. And madami tayong experiment na ginawa. Yung mga iba hindi ko na rin nasulat dun sa isang video natin. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo yung na-try natin. Kapag ka nagtono ka ng inyong panggilid guys, ang dapat nyong malaman sa sarili nyo kung ano nga ba yung hinahangad nyo. Kung gusto nyo ng arangkada, maganda ang gitna at saka dulo, ito makinig ka para at least meron kang idea. So unahin natin guys sa arangkada. So kapag ka arangkada kasi, kailangan yung flyball mo magaan. Kapag hindi ka man nagpalit ng spring o kaya clutch spring, mas recommended ko na gumamit kayo ng 12-13 na flyball kapag gusto nyo ng medyo may hatak na hindi ganun kalakas sa gasolina. Actually yung pagse-set up naman or pagtotono ng panggilid, nakadepende lagi sa timbang nyo. So kapag tatanungin nyo if sang timbang applicable yung sinasabi ko, based lang sa counter natin, 75 to 80 kilos goods yung 12-13 na setup. Pero kapag yung timbang mo nasa 80 to 85, 90 kilos, mas magandang gumamit ka ng flyball na 11-13 or 10-12. So nakadepende kasi yan sa pagpipiga ng throttle mo. If okay na sa'yo ang 11-13, pagka okay sa'yo ang 11-13 para sa 80 to 85 kilos, i-maintain mo na yan. Kapag kulang ka naman sa top speed, dapat mag-upgrade ka na rin ng inyong pulley set. So pwede kayong gumamit ng kalkal pulley or yung mga aftermarket na racing pulley para ma-maximize nyo yung pinaka performance ng inyong makina. Kasi kapag stock engine tapos nag-upgrade ka ng flyball o kaya center spring, instead na tataas yung top speed mo, mababawasan lang siya. So mas maganda kapag top speed talaga yung gine-gain mo, sabayan mo na rin ng pulley. Yun din yung magandang investment guys kapag gusto nyo talaga ang makasibak ng stock na Honda Click, gamit kayo ng racing pulley or kalkal pulley. Kasi kapag stock pulley ka lang tapos makikipag gauge ka sa stock na click, hindi mo masisibak yan kasi yung tono ng click na stock naka-standard yan. So umpisa arangkada, sa arangkada medyo may sipa, tapos gitna dulo meron yan. Tignan nyo yung mga click na stock, malalakas yan kapag duluhan kasi yung flyball nyan mabigat, nasa 15 grams. Pero kapag gusto nyo pang mas lumulo yung inyong motor na naka-stock pulley kayo, hindi flyball ang sagot dyan. Ito talaga yung pinaka life hack dyan guys. Magbawas kayo ng timbang kapag gusto nyo talagang
to map speed ng mas mataas pa sa ine-expect nyo, kasi weight difference is very important yan kapag gusto mo talagang magain yung gusto mong top speed. Katulad ko, yung timbang natin ngayon nasa 80 kilos tayo, so naglalaro na lang yung timbang natin from 78 to 80 kilos, doon na lang siya naglalaro. So ito talaga yung pinaka nagustuhan ko na setup guys, sobra, as in since naka fully set tayo, so pwede kayo mag-base dito. So inulit ko, kapag yung timbang nyo nasa 78 to 80 kilos, good sa inyo tong flyball na ginagamit ko. For sure magugustuhan nyo to guys. Ito yung 910 na combi. So nakapag-try tayo ng 911. Okay sa akin yung 911 guys, wala akong masabi doon, pero gusto ko lang kasi talagang maggaan pa since lagi tayong may angkas. Gusto ko kasi kapag may ano tayo, angkas tayo, tapos pagka nag-throttle tayo, gustong gusto ko yung tunog ng ating stock pipe, para siyang tumuturbo. Gustong gusto ko yung tunog ng ating stock pipe kapag ito yung setup natin 910. Mahiyaw siya, parang alam mo yung pagkahiyaw niya, may dating. Every time na bumibirit tayo, ayan o, yung tunog niya is tumuturbo, sumisipol siya. Ganun yung naririnig natin. Ayan o. Ayan o, kung naririnig nyo, ganda ng tunog niya guys, promise. Siguradong magugustuhan nyo tong setup na to. So ito yung 910 na flyball natin, kung gusto nyo ng arangkada sa stock pulley, pwede siya. Siguro mag ano kayo dito, kaya nyo naman siguro mag 100 to, mabilis siya makuha ang 100. Kaso wag na kayong mag-expect pa na tataas pa sa 100 yung takbo nyo kapag ka naka 910, kasi kapag ka naka 910 kayo, kasi yung 910 guys, sobrang gaan na yan for stock engine, kasi hindi na kailangan kasi ng stock engine talaga yung maghan na flyball. Ito, trip ko lang talaga to guys, na yung napagtripan ko na setup, parang doon ako mas komportable. Tapos yung boat spring natin 1K. So wag na kayo magtatanong guys sa comment section kasi nandito na sa mismong video yung spring natin. So 1K boat spring, and naka regroove bell lang tayo, stock lining, and the rest sa ating engine all stock yan. So wala tayong binago. So kung nakita nyo naman, kaya nya mag 120 plus ng ating Honda Click. So mamaya kapag medyo makakita tayo ng straight na daan, testing natin tong 910 natin. Pauwi kasi tayo ng Tugigaraw guys, so galing tayo dito sa Gataran. Para hindi tayo maboring sa daan, magkwento na lang tayo dito sa ating Honda Click. Then solo ride naman tayo ngayon, wala tayong back ride. Kaya sayang naman yung pagkakataon na ibahagi ko sa inyo yung aking setup ngayon. Yung mga ibang subscriber natin, nagtatanong din sila sa pagtotono sa kanilang pulley na ginagamit ngayon. So ang gamit ko kasi ngayon ay kalkal pulley, hindi pa ako nakapag-try ng aftermarket. Kasi yung mga ibang naka JVT pulley set, ano pa ba yung iba, Sun Racing, nagtatanong sila ng magandang kombi. At HIRC pala yung madalas na nakikita natin. So bago pala tayo nag-upgrade ng ating pulley set, may mga pinagpilian akong mga magagandang pulley. Nandyan ang Sun Racing, HIRC. Yan yung mga budget friendly, pero talagang lalabas talaga yung full performance ng makina mo dito sa mga pulley na to. So last option ko noon JVT, kasi isa din sa magandang brand yan at quality talaga pagdating sa durability, and sa kinonsider natin yan. Pero nung una talagang mas gusto kong gamitin ang HIRC, kasi syempre ganda talaga ng arangkada hanggang dulo niyan, lalong lalo na kapag stock center spring ka, tapos naka 1K clutch ka, then yung flyball mo straight 9, suabe talaga manakbo yung motor mo dun. May mga nakikita tayong bad comments sa TikTok nung tumingin tayo ng mga reviews about sa HIRC, kasi sabi nila yung pinaka drive pace daw ng HIRC masyadong matalim, mabilis siyang kumain ng belt. So syempre kahit sino naman, di ba, matatakot din kayong mag-upgrade ng ganun na pulley. Pagkakalam ko, dinesign talaga ng HIRC na medyo may talim ng konti yung drive face ng HIRC, kasi para mabilis siyang maitaas yung belt
para may sampa niya kaagad doon yung belt. Sa tingin ko lang guys, ganun yung performance na meron sa HIRC. Pero nagiging downside niya, malakas siyang kumain sa belt. Yun lang naman. Pero kapag madami ka namang pera at gusto mong gumamit ng ganun, pwedeng pwede yun. Madali lang namang ito ano yun guys. Ang gusto kasi ng HIRC na pulley, base ito sa mga nakikita nating reviews, mas gusto niya sa malambot na spring, 800 or 1K. Pero kapag nag 1.2 na kayo at mababa pa yung pinaka flyball nyo, mag RPM drop siya. So yun yung dapat iwasan nyo, na magtaas ng center spring. So mag RPM drop siya. So sa Sun Racing naman, halos same lang sila ng, sa pagkakalam ko, kasi hindi pa naman ako nakagamit ng Sun Racing. Sa pagkakalam ko lang, halos same lang sila dito sa Kalkal pulley natin. Kasi yung 1113 na combi ng Sun Racing, kapag ginamit mo yun tapos 1K boat spring, kaya niya ding mag 119 pataas yan. So sa atin, naka 1113 tayo dati, nag 119 din siya. Pero try nyo lang guys, if baka makuha nyo sa mababang flyball yung tono ng Sun Racing, okay siya. May mga pulley set din kasi na hindi nakukuha sa mababang flyball. Kung baga nakukuha siya sa spring na gagamitin mo para makuha mo yung pinaka full potential ng top speed mo. Sa inyo naman yan kung ano talaga yung gusto nyong i-gain, if arangkada or top speed. Yun lang naman guys, yun lang naman. Para meron kayong idea, kasi syempre yung mga ibang nagko-comment din sa ating video, hindi ko na rin nare-replyan. Kaya sabi ko, kapag nagkaroon ako ng time ulit na sabihin sa inyo yung magandang setup ko ngayon, ibabahagi ko sa inyo. So para hindi na kayo magtanong pa o magdadalawang isip na maglagay ng flyball o kaya center spring sa inyo. So kapag tatanungin nyo naman, kumusta naman ang fuel consumption ng 910 na naka-spring, naka-pulley, eto, nasa 36.1. Ito yung nagpapakita dito sa ating panel gauge. Pero kapag i-actual mo kasi ito, 36.1, siguro mag-average so ng nasa 38 to 40 km per liter. Yan yung na-try ko kasi nung last na natin, na uwi ko dito sa Gataran. Pero sige, pagbibigyan ko kayo kapag meron tayong ride ulit at medyo mahaba-haba yung pupuntahan na ating lugar, ay gagawa tayo ng review para dyan, para at least meron kayong reference sa fuel consumption natin. Gusto ko kasi din may pakita yung actual sa inyo, para hindi lang top speed, hindi lang yung combination na maganda yung pinapakita ko sa inyo. Nakabili na rin pala tayo dito ng signal light protector guys, so ikakabit ko yun at gagawa tayo ng video para doon. So next video natin, yun yung gagawin natin, para kapag gusto nyo ding mag-upgrade at maglagay ng signal light protector, meron kayong idea sa paglalagay. Alam mo nice game.